Ngayon, ikukuhan ko lang yung pagmimisyon ko. Kasi gising na yung Sleeping Beauty. Pero hindi ko sa kinuha yan. Hindi doon sa Tinglayan. Upper Kalinga. Kundi nabuksan ko yan doon sa bayan ng Tuaw. At habang ako'y kumikilos doon, dinapitan ako ng isang babae. Kasama niya yung nobya niya. Pilit na binigay sa akin yung pagkain. Eka ko, hindi. May trabaho ko. Sabi niya, sige na, kunin na ninyo. Kaya alam ko. Kasi paano mo masasabing spiritual wonder boy kayo kung hindi kayo nakakahalubilo ng mga spiritual? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Puro kayo kayabangan. Kaya natatawa na lang ako sa inyo. O ngayon, dahil nagising na yun, o di nagkalantaran na ngayon ng mga kalukuhan nila. Kaya ito, yung sinasabi ko nga, yung sina Eric, at saka yan si Badoy, ay, walang yan eh. Inaagawan nila ng papel yung LCAC. Bakit sila makikialam sa trabaho ng mga intel, ng mga ISAP? Pagkatapos, humihingi sila ng 10.2 billion na pondo. Diyan pa lang mapaghahalata na kayo eh. Ano ba ang trabaho ng LCAC na yan? Nagre-rectag lang sila. Kasi, kung sinasabi ni Ka Eric na siya intel ng MPA, di alam niya, ang kalukuhan ng mga maharlikang general. Kaya nakasuporta sila. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Natakot naman itong mga congressman na ito at mga senatong. Kasi yun ang sinasabi ko. Na malaki ang papel ng mga maharlikang general sa mga destabilization ng bansa. Paano yan ngayon? Kaya takot din sila kay Eric, baka kumanta ito. Kaya kailangan suportahan nila ito. Pati mga PMA yan, alam ng kanyan. Saan ka naman nakakita na ang Pilipinas napakaliit na bansa? Pero ang mga general at colonel, may kita 1,000. Saan mo ilalagay yung mga yan? Kaya sabi ko na lahat yan nagmumunini sa pera ng mahihirap. Kaya kailangan suportahan nila 10.2 billion. Dadalawa lang kayo, nagsasalita lang kayo doon kay Kibuloy, doon sa SMNI. At yun, yung SMNI ay konektado din sa China. Pagkatapos, yung communication tower ng China nasa loob ng mga kampo. Yung China nagbibigay ng instruction sa mga inutil na mga general na yan kung anong gagawin. Yan ngayon. Kaya sabi ko nga lumantad na nagising na yung Sleeping Beauty. hindi yung si Cinderella yan Kaya natatawa ako ngayon. Mantakin mo, 10.2 billion? Nagsasalita ka lang yan sa SMNI. Nagkukang lang kayo. Saan napupunta? Yung iba. Waka dito. Kaya yan ang sinasabi ko nga sa inyo. Magkakaditawan na yan. Ngayon, sumunod na ginawa ko, punta ako sa Payak. Pagpasok ko sa simbahan, natakot yung mga pulis nakatingin lang sa akin. Sabi ko, pwede ba pumasok? Nakatingin lang, yung security guard lang ang nagkuhan sa akin. Pwede. Pagkatapos, di pumasok lang ako doon sa loob ng simbahan, nag-upo lang ako. Mamaya dumating yung security guard, paikot-ikot doon sa tabi, doon sa lugar ko.
pinagmamasdan niya kung anong mga galaw ko. Eh, hindi naman ako kumikibo. Pagkatapos, nung kwan, lumabas ako, sabi ko doon sa security guard, saan bandaan palabas? Eh, balik ko kayo doon. Eh, nakalagay dyan, exit eh. Hindi ko sarado ho dyan. Pagkatapos yung mga inutil na police, hindi makatingin sa akin, nakayuko. Kaya tinatawanan ko lang sila eh. Kaya yan ngayon ang kwan. Takot sila kay Eric kung talagang siya intel ng MPA. Kaya yung pinapunta nila dyan sa, nagpipikit dyan sa harapan ng Kongreso, na kung wari ko yan, mga bayaran yan. Matakim mo, 10.2 billion ang pondo. O, nagre-reklamo na bawasan. Bakit ayaw nila? Kasi marami sila maghahati-hati eh. O, di ba? Marami sila maghahati-hati. O, hindi ba katapang? Hindi ba esperon? O. Kasi ngayon, nagre-retire yung mga general, wala nang pabaon dahil wala nang pondo eh. Kaya yung palabas lang yan. O, napirmahan na ba? O, yung pondo para sa 2024, eh, nagkakagulo pa lang kayo. Paano pipirmahan? Eh, sabihin lang, oo, pinirmahan na. Hanggang salita lang yun. Pero yan, walang pondo. Sabihin ko sa inyong totoo. Dahil, kaya sabihin, may pautang, ngayon yung pera na sinunog ko. Ang sinasabi nyo, 1,000. Oh. Na, yung may agila, yung may kwan ng emblem, logo ng Hong Kong, Shanghai. Oh. Maski na itong puti, yun daw, pwede nang tanggapin. Pinagluloko lang din yung tao. Kaya si Jokno, takot na ito eh. Oh. Hindi na nila, wala na silang masweldo. Ganon. Kaya ngayon, hindi na nila alam kung paano ang gagawin nila. Kaya yan sinasabi ko, yung Amerika na yan, huwag mong pag-iintindihan yan. Yung gobyerno ng Amerika, ayaw nila ngayong permahan yung sa COP28 na kwan sa Dubai. Dahil gusto ng mga kwan i-test out na. Eh paano? Alam naman nila deuterium. Pero ayaw ilantad ng mga mainstream media yan. Pero alam na nila. Kaya pumapalag na yung mga aktivista doon. Sa COP28. Yung mga maliliit na bansa, yan ang unang maapektuhan ng higit na 30 isla yung maliliit na yan eh, naapektuhan eh. Bakit? Kasi yung tubig hindi na parang pinipilter yan eh, na galing sa dagat, pupunta doon sa aakyat sa bundok, papasok malinis na tubig na, mga na-filter na, nawala na yung kumbaga sa desalination na yan, nawala na yung alat. Ang nangyari ngayon natatakot na ngayon, hindi na sila makaakyat na gano'n ng tubig. Kaya patuyo na. Ngayon, dahil hindi na makakuha ng tubig, tataas naman ang kuwan ng dagat, yung level niya. Kaya yung mga isla, yan ang unti-unting kinakain na ng dalampasigan niya. Kaya yan, ang kinakatakot na maliliit na isla. Dahil kung hindi natin bubuksan ng deuterium, ay wala. Kung wari naman, ang ayaw pumirma itong UK. Ay alam mo na yung UK, sila ang may kagagawaan kung bakit naghirap ang Pilipinas dahil yung pagperma doon sa hedge fund na pinayagan niya na magkaroon uli ng panibagong
ng, para mai-transfer yung pera sa LACS mula sa Heritage Trust Fund pupunta sa LACS, at yung sa LACS naman pupunta sa One Malaysian Development Bank ay Berhad. Kaya natataranta na ngayon ng mga yan dahil nga ilinalantad ko na eh. Ano pa bang problema nyo? Laking problema talaga ngayon yung US. Nandyan ang anong pakialam ng Amerika dito sa mga kayamanan dito sa Pilipinas. Pagkatapos ang isa pa dyan yung Germany. Dahil yung mga hinahabol nila yung treasury bond, pero may ginto na nakatabi. Yan ang hindi ninyo alam. 40,000 toneladang ginto ang nakatabi. Ayaw ko lang magkakanta. Pero ngayon sinasabi ko na, yan pwedeng gamitin yon. Pero ang unang gagamitin itong mga treasury bond dahil yan ang ginamit ni Marcos. Walang ginto na nakakuan deposito niya. Sinasabi 170 na bank na mga central bank nakadeposito yung mga ginto doon. Wala. Dahil ang mga central bank ang kwan lang niya mag-imprenta. At ang nagkukuan dyan, ang nagmumonitor dyan sa pag-iimprenta na yan ay yung Vatican. Kaya binigyan din ni Ramos ng karapatan. Kaya paano yung ni Marcos ng karapatan kaya binigyan niya ng 12,000 tonelada na halaga din. Paano yan ngayon? Nagkakalantaran na. Kaya itong mga general na ito kinukuha na nila. Baka kumanta ito si Badoy, maipit ito, kakanta ito, mahusay kumanta ito ng La Paloma eh. Akala ko ba, ito, kung impi ka, magtagta naman ng bayag, hindi ka kakanta, pero duwag yan eh, sinasabi ko sa iyo eh. Kaya yan, pawala lang yan. Kaya nga sinasabi ko, lahat ng kaguluhan sa Pilipinas, ay mga kwanang gumagawa. Karamihan niya politiko at saka mga mahardikan general ang destabilization dito sa bansa natin. Kaya naghihirap. Pera ng mahirap yan. Pinakikialaman. Pagkatapos bibigyan lang kayo ng ayuda. Tuwan-tuwa naman ang mga ulol. Tragis na yan. Kaya yan ngayon. Paano ngayon yan? Ngayon magsisimula ng Great Reset. Sigurado yan. Dahil wala na eh. Pakunti yung pera eh. Yung iba tinatabi na nila yung pera nila, ganon. Kaya yung bangko naman naiipit na. At wala naman gustong umutang na sa bangko dahil sa taas na interest rate. Kaya kailangan ibaba nila. Kung ibaba naman nila, tataas naman ng inflation. Saan sila pupunta ngayon? Kaya tanga-tanga itong si Powell at saka itong si Jokno, tanga-tanga ito eh. Bobo. Akala ko ba nag-aral kayo? Hindi ako nag-aral, hindi ako ekonomista. Pero yung pang-unawa, ang mahalaga dyan. Kaya napakatanga nyo. Sabi ko na lang sa inyo. Dahil yan, halos lahat ng bangko nagsasarahan na. Malalaking bangko. Bakit sinasara nila? Ayaw nila magbayad ng utang. Yung mga bansa na yan. Kaya, may paano yan ngayon? Kasi marami pang trabaho, kaya gusto ko madaliin ito. Pero hanggat nandyan ang politiko, kaya mga Marcos na yan, mga politiko na yan, at mga religion, walang bubuksan. Bahala kayo sa buhay nyo. Tingnan lang natin. Meron ako. Dahil nasa akin ang susi eh. Ayaw ko lang ipakita sa inyo kung ano itsura ng susi eh. Dahil maghahagilap na naman kayo. Ay, nako. Yan susi na yan. Merong mga sikreto dyan na hindi ninyo alam. Dahil yan, maski na makakuha kayo, nung sinasabi kong susi, pag hindi ninyo alam ang mga sikreto dyan, ay hindi ko kanyan. Unang-una,
Kailangan makita ng bantay yung mga palatandaan dyan. Ako, tanga-tanga itong mga putang yan. Ngayon, naglabasan na. Marami nang umaangkin na sinasabi, may lahat, bibiyayaan. Ulol, mga putang ina nyo. Lalo ka na lidimin. Sira ulo ka, mas ikaw, Junley. Wala kayong alam dito sa mga proseso. May sarili akong proseso, wala akong pakialam sa inyo. Mga maharlika nation, bahala kayo sa buhay nyo. Sinasabi ko na lang sa inyo. Paano iangat ang mahirap kung lahat mabibiyayaan? O, isipin nyo, dahil yan, yung mahirap, magmumula sa ibaba, itataas. At yung mga nasa taas, ibababa. Makakatiis kaya yung mga mayayaman na yan. Oh. Talagang nahihirapan kayo. Tapos kung ano-anong pangako nyo, nako, pangako na mapapako. Ang dami nyong mga kabalbalan na wala naman kayong kaalam-alam tungkol sa mga proseso. Kaya sabihin, si Kiram ang spiritual wonder boy. Pero, nakipaglabang kaya siya sa mga espiritu? Wala. Nagkatunga nga lang doon, nagpapadaki ng bayag. Kung ikaw nga eh. Kaya yan ang sinasabi ko. Kung wari, itong China, hindi naman kwan. Ang pumapapil ngayon dito, yung United Kingdom, yung Britain, Germany at saka Amerika. Yung China, kung wari, tahimik. Pero magkakasabwat yan. Hindi ako tanga-tanga. Kung wari, gagirahin. Anong pagigiwi? Anong gagastusin ng putang inang siping sa pagkikipaggera? Bagsak na yung ekonomiya nila. Pumapalag na nga yung mga sundalo niya eh. Ano itatagal nila sa gera kung wala kang pambili o pambayad sa sundalo? Loko-loko ba naman ang sundalo? Susubo mo ang buhay mo? Pati Japan, ang laki ng utang. Kaya, itong Germany at saka itong Japan, ang balak bumera sa atin. Tandaan ninyo yan. Pero walang mangyayari yan. Hindi mangyayari dyan. Basta manurin ninyo itong China at itong Amerika kung ano mangyayari sa bansa nila. Kaya sinasabi ko, yan ang pagmimisyon ko, talagang napakahalaga ng mga yan. Kung paano pabagsakin yung mga yan. Hindi ako nakikipagkuhan sa kanila. Bahala kayo sa buhay nyo. Ngayon, sasabihin ninyo, bakit ganon? Nakinabang na kayo eh. Kayong mayayaman, nakinabang na kayo. Kayong mga politiko, nakinabang na kayo. Yung mahirap, hindi pa nakikinabang. Ay, di yun na naman makinabang. Yan sinasabi. Maski na yan nakasulat. Kasi, ako man, hanapin ninyo ang patotoo ko. Nasa Roma, 16:11, 16:12. Unawain ninyo yon. Pag naunawaan ninyo yon, sigurado yan. Nandyan ang patotoo ko, nasa Biblia. Hanapin din ninyo yung Jose 22:34. Paano? Kaya wala kayong sasabihin ninyo, di inyo. Kunin ninyo kung makuha nyo. Di inyo. Problema ba yun? Kaya kayo, may kukuhan dyan sa mga maharlika nation, mga kuhan, bahala kayo. Anong pakialam ko sa inyo? Palista-lista kung ano-anong mga account. Ngayon, meron na naman sinasabi si Quanasol Signatory na naman. Itong si Princess Elizabeth, hindi naman Princess Elizabeth ang pangalan niyan. Nasa Malaysia yan, naka-house arrest doon. Kilala ko yan, nag-meet na kami ng 2 beses, pero ang laki ng ilag sa akin yan. Manghuhula yan, pero hinugutan niya yung isang tao. Kilala ko yung hinugutan niya na mahusay manghula. Dito, hinipan niya
hinipan niya yung tuktok ng tao. Para mahigop niya. Sinasabi ko mga style na mga kwan na yan. Mga pinaraan sa apoy. Yan. May kwan yan dito na Queen Elizabeth. Maski na yung sing-sing niya. Nahukay nila. Nahukay sila. Alam ko yung kung sino yung tao na hinugutan niya ng kaalaman. Kaya yung tao na yun kung minsan parang nawawala ng diwa. Pero pilit kong binabalik sa kanya. Pero ang nangyari, binenta ko. Di bahala din sila. Yan ang sinasabi ko. Kaya nakakaawa ang mahirap dito. Mantakin mo kanila pagkatapos. Ultimo yung punto na United Nations nang gagaling sa pera ng mahirap. Yung pera ng Israel, yung pera ng ginagastos sa American sa suporta sa mga terorista. Nanggaling din sa mga pera ng mahirap. Sa Heritage Fund. Dahil nga dyan, sabi ko nga, 3 ang parte ng Pilipinas, pero bakit naghihirap? Kaya yung mga pinagpapaniwalaan yung mga politiko na yan, sina Duterte, Marcos, mula pa kay Gloria. Kaya takot si Gloria tahimik na yan Dahil unti-unti na nalalantad Kaya nga yung sinasabi ko pa, yung pagpunta ni Glenn Chong doon sa kwan, yan, magkukuha ng papel ng Amerika na yan. Magbabalat sibuyas na yan. Talaga, nakakatawa itong mga nangyayari sa atin ngayon Alam ni Ka Eric yung kwan, lihim ng mga kwan. Kaya sila lang naman ang gumagawa ng destabilization ng bansa. Numero 1 yung mga maharlikan general kaya takot na takot sila. Kaya kailangan suportahan nila. Baka, sabi ko nga ito si Ka Eric, kwan ito madaldal ito Mahusay na kumanta ng La Paloma. Kukuro, kuku. Paano yan ngayon? Bagsak na lahat ng ekonomiya ng buong mundo. Basta yan ang masasabi ko. Mapipilitan na sila. Hindi lang nila alam kung paano. Yung deuterium na yan, pag hindi pa nakuha nitong 2024 yan, itong katapusan ng 2023, tataas na yan sa sinasabi nilang limit na 1.5 degrees centigrade. Ihigit pa sa 2 yan. Kaya mag-iinit na yan. Yan ang hindi nila alam. Kaya yung sabi ko, nagsusuperheat na yan. Kaya yung mga ang gusto ng mga aktivista, mga scientists, total phase out. Pero ang gusto naman ng China at saka itong India, yung unti-unti lang na pag-phase out. Kasi, babagsak at babagsak ang kwan. Saan kukuha ng kuryente? Pag natuyo ang mga dam, babalik uli sa dati. Babalik uli sa dati. Yung lawak ng, kung gaano kalawak ang mga ilong ngayon, babalik uli sa parang sapa na lang yan. Yan. Babalik uli ang yaman ng dagat at yaman ng lupa. Dahil noon, hindi nag-aabuno ang mga magsasaka noon ng palay. Hindi rin nag-i-spray. Hindi rin sila nagbubunot ng mga damo sa palayan. Basta pag tinanim nila yan, nakatanim na yan. Ang tanging gagawin na lang nila, kasi tumatangkad noon ng mga panang palay upang hindi dumapa, ang gagawin nila, babawasan nila yung dahon. Para pag lumabas yung bunga, hindi dadapa.
Dahil mahirap nga naman kunin pag nakadapa ang palay. At noon, maski na lang sa lubluban ng kalabaw, maraming isda. Nakakahuli ka doon. Alam ko yan dahil yan, naranasan ko. Nakita ko kung paano at saka maraming inaani noon. Sadyang pinaghirap lang ang tao dahil ang mga tao pasama ng pasama ang kanilang pag-uugali. Kaya pinarurusahan, unti-unti naman pinarurusahan. Naramdaman na yan yung hindi nga ninyo alam kung saan nanggaling yung golden kohol eh. Yan, kinuha ni Imelda doon sa Taiwan. Pati yung mga Taiwan na hito. Bakit? Naggugutom ng Pilipino noon eh. Nung panahon ni Marcelo, paano yung sasabihin ninyo na maganda ang buhay ng Marcelo? Ulul! Wala kayong alam. Mantakin mo? Ngayon, problemado na ang dahil dumami naman yung kohol. Yung kohol na, golden kohol, yun ang para pansustento sa pagkain. Dahil pahirap na noon, kaya nga nag-develop sila ng isang maliliit na na palay. At tinabot lang ng mga 3 buwan. Kasi noon, 6 na buwan eh. Bago ka mag-ani. Pero ang daming bunga. Kaya tayo, isinumpa dahil ang tao, napakasama na ng ugali. Maiba-iba na ang takbo ng mundo. Kaya, paano yan ngayon? Kailangan ibalik ko yun. Dahil yan, pag wala yan, deuterium na yan, wala makukuhan. Pero alam na mga yan dahil may sulat ako kay Guterres. Kaya pumapalag si Guterres. Dahil kinalkal niya siguro kung saan nanggagaling ang pondo. Hindi sa Group of 5. Kay Greta Thunberg, pero mga walang kibo. Bakit? Ngayon, meron na naman bata na umakyat doon sa entablado na kinukuha niya ng mga pass out. Kung minsan, gumagawa lang sila ng senaryo eh. Gumagawa lang sila ng senaryo para yung atensyon mapunta lang doon. May nangyari ba sa COP28? Wala. Anong pinag-usapan nila? Wala. Hindi naman sila gumagawa ng paraan kung paano mapapabago ang takbo ng mundo. Dahil nagre-reklamo na sila eh. Dahil marami na apektuhan sa South America na tagtuyot na. Doon sa isang bansa sa Scandinavian countries nagyelo yung dagat. Doon, mainit. Dito, malamig. Netherlands yata yun. Paano yan ngayon? Pabago-bago ng hindi na nila maunawaan. Kasi iba yung kilos na nag-iisang espiritu ng kataas-taasan. Kaya, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya, kung hindi mawala politiko, hindi mawala ang religion, at saka yung medisina na yan, noong ka na mabuksan yan. Huwag ninyo akong pakonsensyahin dahil wala akong konsensya pag ako nainis. Dahil kung anong bilin, gagawin ko. Kung ano utos, gagawin ko. Kaya nga, bilin at bilin, utos at utos. Hanggang sa sila'y mabalian. Kaya, ikuan ninyo, kung gusto ninyo, ako na nagsasabi. Walisin ng mga politiko na magnanakaw, walisin ng mga general, mga military, inutil. Mantakin mo, Browner. Kung ikaw matino ka, imbestigahan mo yung sinabi ng ISAF. Na lahat ng kampo ay may communication tower ang China. Kayong mga senador, senatong,
mga mandurugas, mga salot ng bayan. Lahat kayo, lahat ng branch ng gobyerno, mga salot kayo ng bayan. Ang sakit kong magsalita, ano? Natapos, tinatakot ninyo na iipitin yung mga vlogger. Anong pakialam ko? Di ipitin ninyo ako kung kaya nyo ako. Sinasabi ko sa inyo. Kung kaya nyo ako, gawin nyo. Inahamon ko na nga kayo eh. Nag-iisa ako. Kaya nga, maski na kapatid ko, kuwang ko, ipitin nyo, adi, patayin nyo kung gusto nyo. Yan ang sinasabi ko. Wala akong pakialam sa buhay ng tao, basta ako makasunod kung anong pinag-uutos. Yun ang gagawin ko. Wala akong pakialam. Kay sino yan, kay kapatid ko, kay malapit sa akin, wala akong pakialam. Basta yung kung anong utos sa akin, yun ang masusunod. Kaya, magkonsensya pa kayo sa akin. Wala akong pakialam. Pag ako nainis, wala akong konsensya. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Ako maawain. Marunong akong umunawa sa mahirap, pero yung mga mayayaman, mga kwan, hindi ako marunong umunawa. Maski na ako din nalait na ng mahirap, pilit kong inuunawa yung kalagayan niya. Pero kayo, hindi lahat ng mahirap mabibigyan. Tandaan ninyo yan. Piling-pili lang mabibigyan. Dahil yan, pag nawalaan ka ng diwa, pasensya ka. Ano mangyayari sa iyo? Di abono na lang ng lupa, kaya tataba uli ang lupa. Kaya nasabi, ibibigay ko uli ang yaman ng lupa. Di, marami ng abono. At marami pang mamamatay. Yan ang sinasabi ko, marami pang mamamatay. Pag nawalan tubig, may makukuhan ba nila yung kwan? Mapapatakbo ba nila yung motor ng kuryente? Hindi. Dahil yan, babagsak lang naman yung tubig din. Yung ilis, umiikot na yun. Yun ang nagpapatakbo ng kwan. Pagkatapos, itatransfer niya yung kuryente, tatransfer niya sa motor, at magdadalawang motor para idadaan ngayon sa transformer para tumaas ang kuryente. Wala. Pag natutuyo na ngayon, nararamdaman nila dyan sa mga lugar dyan sa norte, wala nang mahigop na tubig. At yan ang pinagkukuhanan nila. Sinasabi lang nila na magkukuhan ng oil ng mga langis, ng mga nagkukuhan, pero wala silang makuha. Yan ang totoo niyan. Sa Saudi, wala na. Empleyado ng Aramco ang nagsabi sa akin na wala na silang makuha. Kaya 2010, 2011, steam ang pinapasok nila. Yung singaw na mainit na tubig para yung mga nakakapit sa buhangin, maglaglagan yung inihigop nila. Pero wala na rin. Kaya nga, ang Saudi Arabia, kuwan na lang yan. Kung wari, yung manatitiran lang sa Russia, siya ang magkukuhan naman. Pawala na yan. Kailangan, hindi naman kailangan ng abono na eh. Kaya karamihan dyan, nanggagaling sa langis ang kuwan ng abono. Pero, mawawala na yan. Dahil nga yung sinabi, ibabalik ang yaman ng dagat at yaman ng lupa. Ngayon, sino na ngayon nakikinabang naman ng yaman ng dagat? Yung China. Yung China, libre magngunguha. Samantala ang Pilipinas, sasabihin, yung panahon ng pangingitlog ng mga isda, hindi, kailangan wag munang mangisda. Pinaghihirap ninyo ang bayan. Mga ulol kayo. Sige. Para tapusin na natin ito, dahil maaaring susunod, meron pa akong mga ibabalita pa sa inyo. Marami pang kapalpakan itong gobyerno nito at mga gobyerno ng buong mundo, lalo na yung Amerika at China.